Noong nakaraang araw ako ay nakagawa ng vlog patungkol kung paano ba kumuha ng National ID online at nakatanggap tayo ng katanungan mula kay Bulge Lunar 6742 at ang tanong niya ay paano po ba mag-register through online. At ako ay nakaredy na ng tutorial kung paano ito gawin at ano pa ang mga detalye na dapat ninyong malaman sa pagparegister sa National ID ngayong 2024. At yan ang ating pag-uusapan sa video kong ito. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo muna magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang i-like ang video na ito. Mag-comment ka if meron ka pang katanungan regarding to this vlog. And also kung may kakilala ka, i-share mo na itong video sa kanya. At kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, you can just help me by just subscribing it. Makita nyo po dito ang pulang button na may nakalagay subscribe. At kung nais mo na maging updated pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. O, para iwas tayo sa katanungan, tapusin mo ang video na ito at alamin ang mga impormasyon na dapat mong malaman. Ang una nating gagawin ay pumunta tayo sa mga search engines like Safari, browser, or Google Chrome. But for this time, I highly recommend na gagamit tayo ng Google Chrome para doon natin gagawin ang prosesong ito. Ang susunod natin gagawin ay i-search natin sa Google Chrome ang register.philsys.gov.ph at ito yung makikita nating itsura ng link. Ito po yung mukha na makikita nyo sa pagka-click nyo ng link. Ito po ang step 1 registration para sa ating PhilSys or Philippine Identification System. So kinakailangan basahin nyo po ang nakaisulat dito. Pero take note, sa lahat po ng naka house to house or yung pumunta mismo yung PhilSys sa bahay ninyo, huwag na po kayong mag-refill app dito dahil ma-duplicate po yung identity na malagay po sa system ng PhilSys. And para sa lahat po, this online system is only to resident Filipinos at this time. So kung naintindihan mo na ang ibig sabihin ng nakalagay sa ating step 1, i-click na natin ang proceed. Ang susunod na ating gagawin ay i-enter natin ang ating Philippine mobile number or email address. So may nakalagay na note dito, basahin natin. If you don't have any Philippine mobile number, kung wala po daw tayong Philippine mobile number, magpo-provide tayo ng email address instead. So make sure lang natin na yung number na ini-enter natin, especially for prepaid users, is your permanent mobile number. Kasi yun ang gagamitin sa pag-login natin next time. So ilagay natin dyan ang ating email address or yung number natin and i-click natin yung send OTP. Antayin natin na may masend na code sa ating mobile number or even sa ating email address at ilagay natin ang 6 na numbers na nakasend po doon. At kung hindi po talaga na-send pa or hindi po niyo po natanggap ang OTP, i-double check niyo lang po at i-resend para po kita at masend po yung OTP na need natin. So kapag email po, ganito lalabas po yung code natin or even sa text messages po, lalabas po yun. Pagkatapos po niyan, ito yung lalabas, may nakalagay privacy note. So kasi ang gagawin natin dito, mag-fill out tayo ng ating mga detalyeng kinakailangan. So if you're done reading, so i-click lang natin ang I agree kung uma-agree tayo sa nakasulat dyan sa privacy note. May nakalagay dito na note, please provide your active email address and Philippine mobile number to receive updates on your PhilSys registration. So may Tagalog din siya na translation. Natandaan, ibigay lamang inyong aktibong email address at Philippine mobile number upang matanggap ang mga mensahe ukol sa inyong registrasyon sa PhilSys. At kinakailangan din natin ilagay po ang ano yung nararapat nating ilagay na ating mga detalye po. So, active dahil magsisend sila ng mga updates
So, ang pagsendan po nila is yung active email or ang ating mobile number. Sa panahong ito, ang gagawin po natin ay mag-filled out sa mga necessary informations na ilalagay natin sa boxes. So, meron dyan, dapat alam mo kung sino ka. Example, dito may blood type, kung anong barangay, anong status, anong kasarian, at lahat-lahat pa. So, ilagay nyo po ang ano po yung tama na information nyo. Hindi po tayo dapat maggawa-gawa ng mga information or mag-fake ng ating information. Baka sakali na mayroong mangyari sa atin. O baka ikaw ay nagplano na maggawa ng fake information or false information sa gagawing PhilSys. Huwag po, dahil ito ay punishable by law kapag tayo po ay naggagawa ng false information sa PhilSys natin, na makukulong tayo within 3 to 6 years at makakabayad tayo ng 1 million to 3 million pesos. Just to take you note, with the information na dapat natin ilagay is tama po at wala dapat mga pang imalagay natin ng mga char dyan. Be real po. Huwag po tayong mag-scam sa PhilSys po because it's our identity and it's our ID. Pagkatapos po ma-filled out, so may nakalagay dito preview. Ang ibig po sabihin niyan, i-double check natin yung nakalagay na information dyan para pwede pa nating ma-edit ang anumang mali na nakita natin. So, may nakalagay dyan na preview sa ating information, permanent address, at marami pang iba. Pagkatapos ng lahat, i-submit mo at ito yung makikita na email. Ang nasabi dito, successfully submission of your demographic information. So, ang gagawin mo doon, screenshot mo lang yun at pumunta ka sa pinakamalapit na PhilSys site sa inyo para sa second na process na iyong gagawin kung saan magpapa-iris biometrics po tayo. So, yun po mismo ang dapat gagawin if mag-online tayo na registration para sa ating national ID. And this moment, ipapaalam ko sa inyo ngayong 2024 if applicable pa ba itong online registration sa PhilSys. Let's know. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang update ngayong 2024 if applicable pa ba ang PhilSys online registration. Now, PSA is now accepting walk-ins for PhilSys registration. So, the step 1 website has been disabled. So, sad to say, but disabled na po. And kinakailangan nyo na pong pumunta sa pinakamalapit na PhilSys site sa inyo. Ito po yung mga supporting documents na dadalhin nyo po sa pagpa-register. Meron po tayong secondary supporting documents na ipapakita natin as our proof of identity, and pwede po nating i-stop yan or i-pause muna ang video, and it's too many to mention. And also pwede nating malaman kung ano yung mga here active list of registration centers, kung saang lugar pwede tayo magpapa-register sa ating PhilSys. No, take note, wala na pong tawag dito, online for 2024. Disabled na dahil para mas madali po iwas po sa double registration. Pumunta na po kayo sa pinakamalapit na area kung saan sila po ay nag-offer ng ang tawag dito PhilSys, and ibibigay ko sa inyo ang 4 na dapat ninyong gagawin para sa pagpa-register ng inyong PhilSys or national ID. Ang una nating gagawin ay pumunta tayo sa pinakamalapit na PhilSys site. Mostly nandyan sa malls, pwede sa inyong barangay or even sa inyong municipality, at doon po tayo mag-register at magdala po ng mga documents like IDs and birth certificate yung naka-PSA. For the step 2 naman, so dito i-verify lahat po ng iyong mga naisulat sa form, and even your fingerprint, iris scan, and front facing
captured po na image natin. So may symbol naman po na sign dyan sa itaas kung saan pwede natin gawing reference kung ano yung gagawin, ano mangyari doon po. So after ma-filled out, after ma-verify ang yung pangalan, so yun pang gagawin, mag-iris. Ang purpose po niyan is ano kasi ang tawag dito, sobrang varied kasi ng ating mga fingerprints and unique dahil isa lang po ang may ari ng kanyang fingerprints, and kung sino po yung may sala, siya po talaga yung pwedeng mapaano in the future kung example malalaman kung may sala ka o wala. So sa step 3 naman, so i-review and confirm your demographic and biometric informations para iwas po tayo mali-mali yung kalabasan sa ating IDs dahil napakaraming reklamo tayong natatanggap. But all we need to do kapag tayo po ay nagpaparegister is to check po sa ating details na naisulat natin sa form, or even ipabodouble check kasi yan ng teller or yung personnel na naka-assign po dyan sa PhilSys na area para po iwas po tayo sa mga mali dahil magpapachange naman tayo at ang tagal pa rin darating kapag tayo magpapachange. Pagkatapos ng verification ng mata, ng kamay, ng mukha, so ang kasunod po niyan is i-review lahat, at after that, kapag okay na double check na natin, ang mangyayari po ay mabibigyan tayo ng transaction slip containing sa transaction reference dahil yun po ang basihan sa pag claim ng iyong national ID in the future. So, pwede nyo rin i-track ang status ng inyong PhilSys ID, yung reference na nakalagay po sa inyong card. So, sample yung nasa itaas natin na sa picture. Yan po yung sample na card na pwede natin i-track online yung status ng ating national ID. And I hope na this video helps po sa katanungan ni Sir nung online na pamaraan ng pag-register and ngayong 2024 na details when it comes to registration online patungkol sa national ID or sa PhilSys. If you have a lot of questions po, I am free to answer it. Just comment down below and don't forget to subscribe. So this is me again, Ruel Mendoza Tanyo. See you each other sa next video natin na gagawin ko. Bye bye!